Cherry blossom na nga pala dito sa Japan o yung tinatawag nilang Haro season or spring season. Ngayon nga ay pupunta kami sa isa sa mga pinasikat na pasyalan dito sa amin na talaga namang pinupuntahan o dinadayo ng mga tao, lalong-lalo na kapag Sakura season. Pagbabaan nyo nga pala ng bus ay maglalakad ka lang ng mga 10 minutes at mapupuntahan mo na ang Nagarekawa Cherry Blossom Trees na located in Ukiha, Fukuoka. So mga 30 minutes lang to mula dun sa bahay namin kasama na yung paglalakad. So habang naglalakad nga kami papunta doon ay may nadaanan kami nagkakantahan. Sabi ko nga sa jowa ko, ay, be, itigil natin. Ako na ang kakanta doon. Ipapakita ko ang tunay na galing ng mga Pilipino. Pero sabi sa akin ng boyfriend ko, may tamang panahon para sa pagpapakita ng mga talento. So, ito na nga, pagdating ko pa lang, ay wow! At nag-video na ako, pero hindi ko inakalang maraming nakatingin dito. Sino ba namang hindi ma-excite? Sino ba namang hindi magagandahan, di ba? Ay, talaga mag-video ka. Sabi ko, videohin mo ako, saglit na madaming tao. Titingin ako sa kaliwa kanan dahil napakadaming dumadaan, pero sabi ko, wait lang, i-video mo ako yun nandun sa Google Map. Charis. So, oo, ito yung nakikita doon sa Google Map. Yung mga picture doon, basta ganon, oo, ito yon. Pero dahil ang daming ang tao, sabi ko, halika na at pumunta tayo sa kaloob-looban. So yung Nagarekawa nga pala, ibig sabihin nun, the flowing river. And nakakatuwa dahil sobrang daming sakura. At sa tabi ng umaagos na ilog ay makikita mo ang tunay na ganda ng ako. Ay, charis, sakura pala. O, diba? Ang haba niyan, guys. Meron pa sa kabilang party ng park. Ano daw? Pero mas pinili kong pumunta dito sa tabi mo. Charis. So, ayan. Nag-picnic nga pala kami dito, guys. So, pwedeng mag-picnic dito. So, sa mga tabi namin, napakadabi ding nag-picnic. O, diba? Napakaganda. Sa ilalim ng puting sakura. Aha. So, sa mga nagtatanong sa akin kung anong magandang season na pagpunta dito sa Japan, ang marerecommend ko talaga is spring season. At kung gusto nyo pang makakita na magagandang pasyalan dito sa Japan, mag-download lang kayo ng Klook. Pwede na kayo makakita doon ng pwede nyo puntahan dito sa Japan. Makakapag-book na din kayo doon ng pang-travel nyo. So, use nyo na lang yung code ko na Angie11. Magkakaroon pa kayo ng discount. O, diba? Nag-promote pa. Pero totoo yun, guys. Napakalaking tulong nun. So, maiba naman tayo. So, habang nagmumuni-muni tayo sa ganda ng sakura at papiknik-piknik kami ng boyfriend ko, tanong ko lang sa inyo, paano ba mo malalaman na mahal ka talaga ng isang tao? Dati nung immature pa yung mag-iisip ko, lagi kong sinasabi na dapat ako lang yung kachat niya, ako lang yung kasama niya, bawal siya makipag-chat sa iba, alam ko dapat kung ano yung account niya. Pero mga B, doon pala nagsisimula yung toxic na relasyon. Karamihan ngayon, masaya lang sa umpisa. Mahal ka lang sa umpisa. Para sa mga babae, kapag ang karelasyon mo, sinasaktan ka na physically at emotionally, be, tama na. Kung ipinapahiya ka sa harapan ng mga ibang tao, kung minumura ka ng kung ano-anong mga salita na halos hindi mo malamon, be, tama na. Palagi mo isipin, isa kang babae, hindi babae lang. Yung boyfriend ko, sobrang maipagmamalaki ko to the point na halos lahat ng respeto binigay niya sa akin. Tinanggap niya kung sino ako, never niya akong hinusgahan. Hindi niya ako tinuturing bilang isang prinsesa, kundi isang reyna. Aha, oo, ganun kahaba hair ko. At isa sa mga sobrang maipagmamalaki ko talaga sa kanya is never niya akong minura. Pag nag-aaway kami, masasabi kong ako na yung dragon sa pinaka-dragon. At kaya kong makipagsabayan sa mga pinaka-magagaling na rapper dito sa buong mundo dahil hindi natatapos yung mga sinasabi ko, oo. At ayun siya, kalma lang, hinihintay niyang matapos ako, then pagkatapos ko, sasabihin niya, oh, okay na. At sa kanya talaga ako natuto ng mga salitang sorry at thank you. At doon ka lang napagtanto na kapag nasa tamang tao ka, mababago talaga yung takbo ng buhay mo. Like, lahat. Mag-glow up ka talaga, hindi lang sa panlabas na anyo, pati sa panloob na anyo. Dahil kapag stress ka talaga sa kinakasama mo, or jowa mo, or boyfriend mo, malulosyap ka talaga ng bongga. Sasama din yung ugali mo dahil sa depress at stress na bigay nito. Kaya kung gusto mo maging maganda yung takbo ng buhay mo, mamili ka ng lalaking may respeto at tutulungan kang umangat sa buhay mo.